Okay kapatid, nandito na naman ang Emerald Gym Dragons Abaddon kapatid upang ipaliwanag na ang Ama, ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat, ang walang hanggang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu Santo ay kumakatawan sa iisang Diyos Ama na si Jesucristo kapatid. Okay kapatid, alamin natin na ang lahat ng ito ay kumakatawan lamang sa iisang Diyos. Pupunta tayo sa John chapter 10 verse 25 kapatid. Papatayin natin kapatid si Lucifer kapatid. Papatayin natin si Lucifer. Ang kanyang kasinungalingan, papatayin natin ang kanyang kasinungalingan at papatayin natin ang apoy ng kanyang mga bulaang propita, ng kanyang mga bulaang preachers. Okay kapatid, papatayin natin ang kanilang apoy at ang kanilang mga kasinungalingan dahil ipapahayag natin na si Jesucristo ang tunay na Panginoong Diyos Ama, ang walang hanggang Ama, ang makapangyarihang Diyos sa lahat, ang Alpha at ang Omega. Okay kapatid, pupunta tayo doon upang malaman ng magkaalaman na kapatid dahil kapatid, ito na ang tunay na labanan kapatid, labanan to ng katotohanan at kasinungalingan. At nandito ang katotohanan kapatid, at papatayin ang kasinungalingan ni Lucifer at ng kanyang mga bulaang propita. Nandito ang katotohanan kapatid na si Emerald Gym Dragon Abaddon upang ipahayag ang pangalan ni Jesucristo na siya ang tunay na Diyos Ama, ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Okay kapatid, pupunta tayo doon sa John chapter 10 verse 25. Okay kapatid, dito tayo mag-uumpisa sa John chapter 10 verse 24 up to verse 25. Sabi dito sa verse 24 kapatid, nilibot nga siya ng mga Hudiyo at sa kanya'y sinabi, hanggang kailan mo pag-aalinlanganin kami? Kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. Sinagot sila ni Jesus dito sa verse 25 kapatid, sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatutuo sa akin. Napakalinaw kapatid na sinabi ni Jesucristo na ang gawang ginagawa niya sa pangalan ng kanyang Ama ay siyang nagpapatutuo sa kanya. Ang katanungan kapatid, ano ang mga gawang ginagawa ni Jesucristo sa pangalan ng Ama na nagpapatutuo sa kanya? Yan ang katanungan kapatid na sasagutin natin kapatid. Ibig sabihin kapatid, ang lahat ng himala na ginawa ni Jesucristo sa pangalan ng Ama, yung binuhay na yung patay, yung pinagaling na yung mga pilay, yung pinagaling na yung mga bulag, yung pinagaling na yung mga kitungin, yung pinagaling na yung may sakit at sinabihan niya na humayo ka dahil pinatawad ka na ng iyong kasalanan. Yun ang mga himala kapatid at na nagpapatutuo at mga ebidensya na nagpapatunay na si Jesucristo kapatid ang tunay na Diyos Ama, na si Jesucristo at ang Ama ay iisa lang kapatid, iisang persona lang sila kapatid, one God lang sila kapatid, o isang Diyos lang sila, hindi dalawang persona o may anak pa, may Diyos pa, may Diyos anak pa, may Diyos Ama pa. Dalawang Diyos na yun kapatid. Ang Ama kapatid at ang Anak kapatid ay kumakatawan lang sa iisang Diyos na si Jesucristo kapatid. Kaya sabi ni Jesucristo dito sa verse 28 kapatid,
dito sa verse 28 kapatid. At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. Okay kapatid, napakalinaw na sinabi ni Jesucristo kapatid na siya at ang ama ay iisa. Dahil ang lahat ng ginagawa ni Jesucristo kapatid sa pangalan ng Ama ay siyang nagpapatutuo sa Kanya. Yung binuhay na yung patay, yung pinagaling na yung pilay, yung pinagaling na yung mga kitungin, yung pinagaling na yung may sakit at sinabihan niya na pinatawad ka na ng iyong kasalanan. Yun ang mga himala na nagpapatunay na si Jesucristo kapatid ang tunay na Diyos Ama. Dahil kapatid, tanging ang Diyos Ama lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang mga tupa. Tanging ang Diyos Ama lamang na si Jesucristo ang makapagpatawad ng kasalanan kapatid. Dahil ang lahat ng ginagawa ni Jesucristo kapatid sa pangalan ng Ama ay siyang nagpapatutuo sa Kanya. Ibig sabihin kapatid na ang ginagawa ni Jesucristo kapatid ay siyang ginagawa ng tunay na Diyos Ama. Ang ginagawa ng Diyos Ama kapatid ay siyang ipinapakita ni Jesucristo sa mga tao. Dahil kapatid, tanging ang Diyos Ama lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan kapatid. Tanging ang Diyos Ama lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Kaya't sinabi ni Jesucristo kapatid, ako at ang Ama ay iisa. Ibig sabihin kapatid na si Jesucristo ang tunay na Diyos Ama, ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat, ang walang hanggang Ama. Hindi na natin pa kailangan pang humanap ng Ama kapatid dahil sabi ni Felipe sa kanya kapatid, tinanong ni Felipe si Jesucristo na ipakita daw ang Ama, ngunit sinagot siya ni Jesucristo kapatid. Pupunta tayo doon sa John chapter 14 verse 8 kapatid. Okay kapatid, sabi ni Felipe dito kapatid sa verse 8 kapatid. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, o kundi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Dahil kapatid, ang lahat ng gawang ginagawa ni Jesucristo sa pangalan ng Ama ay siyang nagpapatutuo sa Kanya. Yung binuhay na yung patay, yung pinagaling na yung pilay, yung pinagaling na yung mga kitungin, yung pinagaling na yung mga may sakit, yung pinagaling na yung may sakit na at sinabihan na pinatawad ka na ng iyong kasalanan. Yun ang mga ebidensya na nagpapatutuo na si Jesucristo at ang Ama ay iisa. Kaya't sabi niya kapatid, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, o kundi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin.
Magsisampalataya tayo sa Kanya, kapatid, dahil sa mga gawa niyang himala. Yun ang nagpapatutuo sa Kanya na si Jesucristo ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. Siya at ang Ama ay iisa. Hindi na natin kailangan pang humanap pa ng Ama, kapatid. Dahil sabi ni Jesucristo dito sa verse 9, kapatid, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. So ibig sabihin, kapatid, kapag natagpuan mo na si Jesucristo, natagpuan mo na ang tunay na Diyos Ama. Dahil sabi niya, kapatid, dito sa verse 11, kapatid, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kundi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Dahil ang gawang ginagawa ni Jesucristo, kapatid, sa pangalan ng Ama ay siyang nagpapatutuo sa Kanya na siya at ang Ama ay iisa. Okay, kapatid. Napakalinaw, kapatid, na iisa lang ang Diyos natin, kapatid. Mali yung paniniwala ninyo, kapatid, na may Diyos Anak pa, may Diyos Ama pa, may Espiritu Santo pa. Isipin nyo ng mabuti, kapatid, na ang anak at ang ama ay kumakatawan lamang sa iisang Diyos. Isang Diyos lang, kapatid, na si Jesucristo. Nagkatawang tao lang si Jesucristo, kapatid, para maipakita sa mga tao ang tunay na pagmamahal ng Diyos Ama. Yan ang katotohanan, kapatid. Dahil ang mga anti-Christ, kapatid, hindi nila matanggap, kapatid, na si Jesucristo ang tunay na Diyos Ama, kapatid. Kaya nga tinatawag sila na anti-Christ dahil hindi nila tinatanggap na si Jesucristo ang tunay na Diyos Ama, ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Dahil ang Diyos nila, kapatid, ay ang Ama. Hindi nila naiintindihan na si Jesucristo at ang Ama ay isa lang, kapatid. Yan ang mga espiritu ng mga anti-Christ, kapatid. At magaling yan silang manguriksyon sa Biblia, kapatid, dahil noong panahon pa hindi pa naitayo yung mga simbahan dito, kapatid, ang mga tao noon, kapatid, ay nakikinig lang sa isang preacher. At hindi marunong bumasa, hindi marunong magsulat, nakikinig lang. At hindi nila naiintindihan yung ipinapangaral ng preacher na iyon. Hindi nila alam na si Satanas ay pwedeng mag-anyong tupa sa harapan ng tao, pero sa likuran yun ay lubo pala. Ang punto pala ni Satanas ay gawin lang yung makuha lang yung simpatiya ng tao para maniwala sa kanya, para mapatupad niya yung batas niya sa sarili ng simbahan, para tayo siya ng sarili niyang simbahan dito, kapatid. Yan lang ang purpose ni Satanas. Ngunit ang kaligtasan ng tao ay malayong malayo na, kapatid, dahil yung turo ni Satanas hindi na Panginoong Diyos Ama si Jesucristo. Hindi na baba na ang pangalan ni Jesucristo, kapatid. Antichrist na yan, kapatid. Yan ang tinatawag na Antichrist, kapatid. Kaya nga, nandito tayo ngayon upang patayin ng apoy ni Lucifer. Gagamit muna tayo ng bagyo, kapatid. Iparirelax muna natin yung magma at araw natin. Dahil si Lucifer, kapatid, sentensyado na yan. Kunting panahon na lang ang natitira sa kanya, kapatid. Tatalian na yang liig na yan. At kahit anong gawin pa niya, hindi na siya makakatakas. Gagapusin natin yan. Gagapusin natin yan, kapatid, si Lucifer at ang kanyang mga bulaang propita.
Hindi yan makakatakas, kapatid. Sa maliit na panahon, may tsansya pa siyang manlinlang sa mga tao. Kaya nga ikinulong yan si Lucifer doon sa bottomless, kapatid, ng 1,000 taon para maganap muna na bumaba muna ang tunay na Diyos Ama na si Jesucristo para maipahayag sa mga tao na ang pagmamahal ng Diyos na si Jesucristo. Mapakita sa mga tao ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Kaya itinali muna si Lucifer doon sa bottomless ng 1,000 taon at pakakalawalan yan sa maliit na panahon upang mandaya, kapatid. Ito ay tunay na labanan na, kapatid. At ang mga espiritu ngayon ni Lucifer at ng kanyang mga anghel o ang kanyang mga espiritu ng mga antichrist, kapatid, ay nandito na, kapatid. Hindi nila matanggap na si Jesucristo ang tunay na Diyos Ama, ang makapangyarihan Diyos sa lahat. At hindi nila sinusunod yung mga batas ni Jesucristo, kapatid. Yan ang tunay na mga antichrist, espiritu ng mga antichrist, kapatid. Napakalinaw, kapatid, na si Jesucristo at ang Ama ay isa lang, kapatid. Tandaan nyo ng mabuti, kapatid, tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa inyo ng buhay ng walang hanggan. Tanging ang Diyos Ama lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Okay, kapatid, ipapaliwanag ko, kapatid, doon sa Revelation, kapatid, na si Jesucristo ang tunay na Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat, ang tunay na Diyos Ama. Okay, kapatid, pupunta tayo doon. Okay, kapatid, dito sa Revelation chapter 1 verse 8, sabi ni Jesucristo dito, kapatid, sabi ng Alpha at ang Omega dito, kapatid, ang una at ang huli. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Aalamin natin, kapatid, na si Jesucristo ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. Pupunta tayo sa verse 17, kapatid. Sabi ni Juan dito sa verse 17, kapatid, at nang siya'y aking makita ay nasubsob akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli at ang nabubuhay, at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hadis. Tandaan niyo ng mabuti, kapatid, si Jesucristo lang ang una at ang huli dahil siya lang ang nabubuhay, siya lang ang namatay, siya lang ang mabubuhay magpakailanman at nasa kanya ang susi ng kamatayan at ng Hadis. So ibig sabihin, kapatid, ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ay kumakatawan kay Jesucristo. So ibig sabihin, si Jesucristo ang tunay na Diyos Ama. Okay, kapatid, alamin natin na si Jesucristo ang tunay na Diyos Ama doon sa Revelation chapter 21 verse 6 and verse 7. Okay, kapatid, dito sa Revelation chapter 21 verse 6 and verse 7, malalaman natin na si Jesucristo ang Alpha at ang Omega, ang tunay na Diyos Ama. Okay, kapatid, sabi dito sa verse 6, kapatid, at sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuwaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Napakalinaw, kapatid, na si Jesucristo ang una at ang huli, ang Alpha at ang Omega, dahil siya lang ang nabubuhay, siya lang ang namatay, siya lang ang mabubuhay magpakailanman, at nasa kanya ang mga susi ng kamatayan at ng Hadis. At
Kung magtatagumpay ka sa labanan na ito kapatid, dito sa battlefield na dito sa mundo na ito kapatid, kung magtatagumpay ka, ay magmamana ka ng mga bagay na ibibigay sa iyo ng tunay na Diyos Ama na si Jesucristo. At magiging Diyos Ama mo si Jesucristo kapatid. At siya ay magiging, at ikaw ay magiging anak niya kung magtatagumpay ka sa laban na to. Dahil kapatid, ang impluensya ni Satanas kapatid ay nakapalibot sa sanglibutan na ito kapatid. Kahit anong oras kapatid, pwede kang tuksuin ni Satanas kapatid upang maging membro kanila. Malalaman mo ang tunay na espiritu ng mga tunay na Kristiyano kapatid. Lumalayo na yan, nagbabago na yan sa buhay nila noong unang panahon pa, yung child world pa nila, napaka parumbado pa yun. Mayroong pagbabago ang tao kapatid at hindi pa huli ang lahat. At maglingkod tayo sa tunay na Panginoong Diyos kapatid. Paglingkuran natin ang tunay na Diyos Ama na si Jesucristo at itaas natin ang kanyang pangalan. Huwag kayong maging anti-Christ kapatid dahil maging membro kayo ni Satanas niyan. Alam ba ninyo kapatid na si Lucifer ay apoy yan kapatid? Anak ng umaga si Lucifer kapatid. Kaya anak siya ng umaga, kaya magaling yan manglinlang. Ibig sabihin dahil ang Diyos kapatid, si Jesucristo kapatid, ay ang tunay na liwanag, kaliwanagan, ang tunay na katotohanan. Bago pa yan si Lucifer naging Satanas ay mabuting anghel yan. Dahil lumaki lang ang ulo niyan, gusto niyang maging Diyos. Kaya inihulog yan dito at dinaya niya ang sanglibutan na ito. Ang espiritu ni Lucifer kapatid ay nandito na. Malalaman niyo yan sa takbo ng ugali ng isang tao. Malalaman niyo na yan sa ugali ng isang tao. Kapag ang isang tao kapatid ay yung sarili lang ang iniisip nila, yung pira lang o mga material na bagay lang dito sa mundo, naku kapatid, mag-isip-isip kayo niyan, may ugaling Lucifer yan, may espiritong Lucifer yan. Dahil si Lucifer kapatid, gusto nga niyang maging Diyos siya. Dito sa mundo, siya ang hari. Dahil binigyan pa yan siya ng kapangyarihan na maghari ng kaunting panahon kapatid, ang espiritu ng mga anti-Christ kapatid, upang linlangin nila, upang busungin nila ang pangalan ng tunay na Panginoong Diyos Ama. Sila pa ngayon ang namamahala dito sa sanglibutan na ito kapatid. Ngunit sa pagbabalik ng Alpha at ang Omega, iris yan silang lahat. Pulbus yan kapatid. Imber yan. Gagamit na ang tunay ng makapangyarihang Diyos ng imber mood. Yung araw ba na pupuksain doon sa imperyo ng magma bitaw kapatid. Sos nako kapatid, ang ikalawang kamatayan kapatid, durog. Ikalawang kamatayan, durog kapatid. Durog talaga ang madurog, wasak talaga ang mawasak. Ibang magalit ang Diyos kapatid dahil siya ang tagapaglikha. Si Lucifer, aangkinin lang niya ang mga bagay dito sa mundo na hindi sa kanya at tuturuan niya ang tao na mailigaw niya doon sa tunay na Diyos, mahalin yung pira, yung mga kayamanan dito upang ang tao ay maging hambog sa kanyang sarili, mapagmayabang sa kanyang sarili, at dahil nasa kanya daw ang lahat, ang kayamanan. Hindi nyo ba alam na tinukso ni Lucifer si Jesucristo, ang kanyang Panginoong Diyos doon
kapatid, na sinabihan na ibibigay niya ang sanglibutang ito, ang mga kaharian dito, kapatid, kung sasamba lang si Jesucristo sa kanya. Doon sa Mateo, kapatid. Hanapin niyo yan sa Mateo, kapatid. Tinukso ni tinukso ni Lucifer ang kanyang Panginoong Diyos Ama na si Jesucristo, na ibigay daw niya ang lahat ng kaharian kung sasamba si Jesucristo sa kanya. Napakalaki ang ulo talagang Lucifer na yan. Lumaki talaga ang ulo niya. Kaya wala na yung kapatawaran, kapatid. Ang magagawa na lang niya, manlin lang. At huwag kayong magpalinlang na sa mga bulaang propita. Hukhukan lang niyan lang kayo, kapatid. Pagpirahan lang niya kayo. Magaling yan silang umano sa Biblia. Kunwari yan na napakagaling nila para mapaniwala lang kayo. Pero yung mahina lang ang pag-iisip, kapatid, ang malilinlang nila. Okay, kapatid. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propita. Yan lang ang babala ko. Dahil ang ikalawang kamatayan, kapatid, naku, kapatid, totoo. Huwag kayong sumamba sa mga ribulto o mga Diyos-Diyosan na yan, kapatid. Huwag kayong makikiapid. Huwag kayong magsinungaling. Sabihin niyo ang totoo, kapatid, na si Jesucristo talaga ang tunay na Diyos Ama, ang makapangyarihang Diyos sa lahat, ang Alpha at ang Omega. Dahil napakalinaw dito, kapatid, sa verse 7, kapatid. Kung magtatagumpay ka, kapatid, magiging anak ka ng Alpha at ang Omega, na si Jesucristo. Kaya gawin mo ang lahat, kapatid, dahil ang pakikibaka natin, kapatid, ay hindi pakikibaka sa dugo at laman, hindi pakikipag-away o ano ba dyan. Tapos ng pakikiaway, espiritu noon, kapatid. Ang pakikibaka natin, kapatid, ay laban sa pamunuan, laban sa pamumuno, laban sa kapangyarihan, laban sa mga espiritual na namamahala, masamang espiritu na namamahala sa kahitaasan. Yan na ang pakikibaka natin. Isuot nyo na, baluti nyo, kapatid, para makatayo kayo. Isuot nyo. Huwag kayong aatras sa labanan na to. Hindi ang labanan natin sa dugo at laman. Hindi tayo lalaban doon na makikipagbarilan tayo. Makipag-ano pa tayo, ang laban natin yan. Tanggapin nyo lang na si Jesucristo ang tunay na Diyos Ama. At sundin nyo ang mga utos niya. Yan ang tunay na tagapaglingkod ng Diyos, kapatid. Marami nang nalinlang ni Lucifer, kapatid, mga bulaang propeta. Napakarami nang itatapon sa impyerno nito. Napakarami nang itatapon sa impyerno, kapatid. Gusto niyo bang matapon kayo sa impyerno? Sa pagbabalik ni Jesucristo, kapatid, yung patay, kapatid, bubuhayin yun. Kapag naisulat lang ang kanyang pangalan doon sa Book of Life, dahil ang mata ni Jesucristo, kapatid, nagbabantayan sa mabuti at masama. Alam niya kung anong klaseng tao ka. Nagbabantayan sa mabuti at masama. Kung gusto mong pumunta sa impyerno, lubos-lubusin mo na ang kasalanan mo dito. Huwag ka nang bumalik sa kabutihan. Anong gawin mo dyan? Makikiapid ka, o ano pa, magsisingwaling ka, sasamba ka sa mga Diyos na mga ribulto, Diyos-Diyusan. Naku. Dahil, kapatid, tandaan nyo, kapatid, si Jesucristo ay Espiritu. Espiritu na si Jesucristo, kapatid. Dahil ang Diyos, kapatid, ay Espiritu. So, ibig sabihin si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao, dahil ang Diyos, kapatid, ay Espiritu. At pagkatapos niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang tunay na Diyos Ama, bumalik siya sa langit doon sa kanyang trono, ang anak ng tao. Sa pagbabalik niya, naku, ang galit ng Diyos, kapatid. Wasak talaga ang mawasak. Ibang magalit ang Diyos, kapatid. Yung kaluluwa nyo, kapatid, kawawa lang. Habang buhay na yun.
Kahit buhok nyo kapatid, bilang na yan. Kaya babala lang to sa akin kapatid, kung gusto nyong maligtas ang buhay nyo. Sorry kapatid, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Naku kapatid, 30 minutes na. Tanggapin nyo na Jesus Kristo ang tunay na Diyos Ama. At sundin ninyo ang kanyang mga utos. Okay?